walk the talk. Kung ikaw ay hihingi sa taong gobyerno na magkaroon ng hair follicle test, unahan nyo na. Lead by example. Thank you for joining us. I'm Brian Basa. The House of Representatives has received a new bill that seeks to amend the country's anti-drug law. Davao City Representative Paulo Duterte filed this bill. It wants all government officials to take a drug test every 6 months. Then here comes former presidential spokesperson Harry Roque. He's urging the Duterte siblings, including Vice President Sara, to lead by example by undergoing a hair follicle drug test. Let's follow up on this message with the sender himself, Attorney Harry Roque. Great to see you again, sir. Now, you wrote this Facebook post. Hindi po ito recorded voice. Pasulat po siya. So we'd like to know, nakikiusap po ba kayo, nang hihikayat, nang hahamon? Essentially, what is the tone of your message? Well, dahil nga po naghain ng panukalang batas itong si Paulo Duterte, no, si Congressman Paulo Duterte na magpa-drug test ang lahat, hinihimo ko ngayon ang pamilyang Duterte na sila ay mag-lead by example. No? Huwag na nilang antayin na maisabatas pa yung panukalang na yan. Dapat voluntaryo sila mismo ay magpa-hair follicle test na. No? Yan ay, ay para mapakita nga sa taong bayan na kung wala naman itinatago, dapat gawin na yan. No? Pero tingin ko sa mga panahon na pati ang ating mga West ngayon ay rini-require ng ating Korte Suprema na taunan magkaroon ng drug test, siguro panahon na para sa lahat ng taong gobyerno na magkaroon ng drug test. Dahil alam naman natin na napakasama ng epekto talaga ng mga pinagbabawal na droga, lalong-lalo na sa estado ng pag-iisip na nakakaapekto sa trabaho, lalo na ng mga taong gobyerno. I'm curious, attorney, bakit po pinili ninyong i-address ang vice-presidente at ang kanyang mga kapatid sa halip na si Pangulong Bongbong Marcos? I mean, considering that the president is the top government official in the country. Well, unang-una kasi ang autor ng panukalang batas ay si Congressman Paulo Duterte na kanyang kapatid. So parang walk the talk. Kung ikaw ay hihingi sa taong gobyerno na magkaroon ng hair follicle test, unahan nyo na. Lead by example nang sa ganon hindi na umabot na kinakailangan pang maging mandatory. Sana nga po lahat ng tao sa gobyerno voluntary na magpa-hair follicle test. Right. The bill provides for required drug testing every 6 months. So may regular interval po ito. Pero attorney, and the bill cited a 1995 study. So let me read this for you and I quote, "The hair follicle test can detect the intensity and the quantitative results of usage of the person being tested within 90 days. So about 3 months lang po ang kayang i-detect ng hair follicle test. So paano po yun kung merong taong gusto magloko? I mean, won't that person be able to, use drugs for a time, abstain afterwards, and then anticipate when the next drug test will be? Totoo po yan, pero mas mabuti po kaysa walang drug test. Kasi ang hair follicle test naman, matagal-tagal yung presensya ng ebidensya na nagdodroga kaysa sa urine test. So sa akin, mas mabuti na po na kahit pa paano may testing kaysa wala. Kasi kung wala po, hindi natin malalaman kung sino yung mga naglilingkod sa pribado at pampublikong mga papalaan, mga opisina na nasa influensya ng pinagbabawal na droga. Yes. If ever this bill sees the light of day and becomes a law, paano pong matitiyak na maayos yung pagpapatupad nito? I mean, attorney, this needs logistics, infrastructure, at saka budget pambayad dun sa bawat isang drug test. Well, sa akin po, kung may halaga yan, it's worth it. Kasi sinisiguro natin na lahat ng tao sa gobyerno ay nasa tamang pag-iisip. All right. Attorney, let's talk about the alleged moves by the House of Representatives to impeach the Vice President. Now, of course, dininay ng House leadership na may ganong nangyayari. What do you make of this? Well, nung minsan na po nagkaroon ng plano at ang Presidente Marcos pa nagsabing huwag niyong impeach si Inday Sara Duterte. So ako naman po, galing din ako sa Kongreso, marami pa rin tayong mga kaibigan dyan, at sila po ang nagbalita sa akin. Kung hindi nila itutuloy, well and good, dahil wala po talagang dahilan para ma-impeach si VP Inday Sara Duterte. So, attorney, can we say that since you mentioned that you got what you know from your classmates, ang tawag niyo po sa kanila ay classmates in Congress, can you say that the information you got is credible?
Well, ang balita ko po, meron ng handang articles of impeachment at meron ng ilang mga kongresista na nag-endorso. Have you talked to the Vice President about this? Did she tell you if there's any plan of action? Should the article or articles of impeachment be endorsed? Hindi pa po. Nag-uusap pa lang po kami at makikita po kami sa Kadayawan. Okay, and while we're still on the Vice President, her trust rating dropped in the second quarter of the year. That's according to the social weather stations. Para po sa inyo, attorney, is it good? Does it look good for the Vice President to be calling out the government? Tulad po nung ginawa niyo noong August 8th, we saw that Facebook statement saying that the Filipinos deserve better. Bumaba po ang kanyang rating pero she's still the most trusted and the most approved government official for now. So para po sa inyo, attorney, Vice President Duterte is still an effective leader. Siya pa rin ang pinakamataas ang approval at trust rating sa lahat ng taong gobyerno, bagamat bumaba talaga yung ratings. Lahat naman sila bumaba, pero sa lahat ng bumaba ang rating, pinaka-trusted pa rin ang ating Vice President. Okay. And before I let you go, attorney, I know you said in November na wala kayong kakayahang tumakbo para sa Senado sa 2025. Well, it's been 8-9 months and we're inching closer to the filing of candidacies. Final answer na po ba na hindi kayo tatakbo sa 2025? Gaya ng sinabi ko po, wala po tayong kakayahan para tumakbo dyan. At ang realization natin ng unang beses na tumakbo tayo, pagkakamali yun. Dahil talagang kinakailangan limpak-limpak na pera para manalo sa Senado. And nothing could change your mind. Kung manalo ko ng sweepstakes. Okay. Former presidential spokesperson Harry Roque, attorney, thank you for your time. Ingat po kayo. And thank you for joining in on our conversation. I'm Brian Basa. Till the next follow-up, take care. Bye for now.